Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik, ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol sa kanilang dalawa. And para nga po sa gabi ito ang ating pag-uusapan ay ito pong video reels ni Miss Gladys Reyes with Kimi kung saan nakipagtsikahan nga po siya and dito ay meron pong inamin si Kimi and na siyang atin naman pong pag-uusapan. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po ng subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify at tuwing may bago po tayong balita sa kanilang dalawa. Siyempre, basta mga balita na may kinalaman po kay Kim and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, kamusta mga kakimpaw? Okay lang po ba kayo? Kasi syempre, binabagyo po ngayon yung Batanes na kung saan ay signal number 5. So, kayo ba guys, yung lugar po ba ninyo apektado din? So, kami ngayon safe, hindi po kagaya nung nakaraan na talagang apektado. Kayo po ba? Kamusta? I hope na okay lang po kayo and ang buo niyo pong pamilya, syempre, sana po ay hindi kayo naapektuhan ng sobra. Anyway, nais ko pong simulan ng ating update para po sa gabing ito tungkol dito po sa pagiging calendar girl ni Kimberly sa Tandaway. So may nagsasabi na parang or nagulat po na bakit tinanggap ni Kimi yung offer na maging calendar girl. So mayroon po silang request na sana ay hindi na lamang po malaswa tingnan ang photoshoot. Sana naman maganda ang pagkakakuha kay Kimi. So, kahit naka-swimsuit, sana naman ay hindi siya ganun ka-daring, hindi malaswa. Hindi kasi sanay yung mga fans at saka syempre mahal nila si Kimi so pati sila conservative pagdating po kay Kim Cho. Kim Chu. And sana ay maging tinig po tayo ng ating mga kakimpaw hinggil sa kanilang hinaing na ito. Sana po ay maging tinig, maging daan po itong ating vlog para maiparating sa kanila itong tinig ng mga fans at pagbigyan nawa nila. Yung kay Julian San Jose, nakita niyo na po ba? Ako, approve ako doon kasi hindi siya malaswa tingnan. So, sana ganun din po dito kay Kimberly, kay Kimi. Sana iwag po malaswa tingnan. Anyway, sabi nga dito, from Miss Ella, sana huwag masyadong daring. Sabi, model siya ng generation ngayon. Kaya watch out si Kim sa mga dress niya at kilos din. Hindi ko naman sinasabing nagmamanang siya, hindi or sana hindi yung masyadong daring. Sorry to say, hindi lang kumikibo si Paulo pero I think deep inside hindi siya pabor. Nga lang baka pagmulan ng away nila. Have a nice day to all. So, lalo sa naman siguro tayo ganyan yung iniisip na si Paulo, ano lang, tahimik lang, for the support lang, pero deep inside, ayaw. Nasa management po kasi yan eh. So, yun lang. Sana po yung management ingatan din si Kimi. And sana yung photographer wag po masyadong wag po masyadong demanding kung ano-anong post ang hingin po kay Kimberly. So, yun lang. Sana po management, photographer, handler, sino man na mahawak kay Kimi, wag po pumayag. Malaswa tingnan, 'di ba? So, narito pa po ang komento ng ilan. Sabi dito, from Miss Mila de los Reyes, para sa akin, hindi dapat tinanggap ni Kim ang mag-advertise ng alak dahil nga si Paulo, ayon kay Che Cuenca, ay in-advise niya na huwag nang uminom ng alak. And sabi pa dito, siguro malaki ang offer kasi kapag kinasal na sila, hindi siya magtatrabahong 7 days a week. Marami kasing tinutulungan si Kim at hindi lang para sa sarili niya. Sabi pa po dito, I am also a fan, but not in favor of what she did. But hopefully, not that provocative. And I hope it's tastefully done.
Based on Paulo's Instagram, she's truly supportive of her decision, and his message implies that her happiness is his happiness too, that nobody can stop them of their feelings for each other. I feel that he posted the message for bashers to stop the negativity and just be happy in life. So ayun na nga yung post po ni Paulo na na do what makes you happy. I think para nga ito sa na yan, tandway po na yan. Kung tanggap ito ni Kim, kung tinanggap niya to, for the support lang siya. And yun nga, para sa mga fans, ginawa ni Paulo yung part niya. Sana yung management handler, kung sino man po ang in charge about this, ay maging responsible at gawin yung part niya na ingatan si Kimi. Anyway, dumako na nga po tayo ngayon sa pinakasentro ng ating update para po sa gabing ito. So, sino po ang nakangiti at hindi po mawala ang kanilang mga ngiti dahil dito po sa video ni Miss Gladys Reyes na kung saan ay tila kita nga po si Paulo doon sa background. So, kung napanood nyo na po yung video, for sure alam nyo na hindi pala talaga kasama sa plano ni Kimberly na magkaroon ng harness para talagang buwis-buway yung kanyang performance sa Showtime. Siguro for experience, ang gusto ni Kimberly, gumawa siya ng record, ganyan. Pero maraming hindi po pumabor. Siyempre si Derek, siyempre ang Showtime management, siyempre ang kanyang ka-team na riyan. Pero, agaw pansin sa mga fans yung pagturo ni Kim sa likod. Yung taong yung nasa likod, hindi daw po pumayag na wala siyang harness. And based nga sa pagka-review ng mga fans, in-slow mo talaga. Ayun na yung tinuro niya sa likod, di ba? Ay si Paulo yon. Paulo yung nakita nila. Si Papi Paulo, hawig ni Paulo Avellino, naka-hoodie pa. Eto guys, tingnan nyo. Naka-hoodie rin po dito sa picture nito si Paulo. Tapos dito sa nakuha po sa video ni Miss Gladys Reyes. Parang parehas, 'di ba? Color nung hoodie, tapos para may pasombrelo. Sabi ko sa inyo, parang hindi lang naka-hoodie, naka-sombrero pa. Parang same na same talaga. Parang Paulo Avellino talaga. So, meaning ba nito si Papi Paulo ang tinutukoy ni Kimberly na na hindi pumayag, na hindi siya mag-harness? Or tinatanong pa ba yan? Syempre, kung meron pong isa sa mga hindi papayag, isa na po dyan si Papi Paulo, hindi ba? Given na siya. Pero yung ituro talaga sa likod ni Kim, tapos makita-kita ng mga fans, mukhang Paulo Avellino yon. Ay, grabe, wala pong katumbas, talagang kilig yun. And sabi nga ni Miss Gladys, syempre naman, talagang hindi papayag. O di ba pati si Miss Gladys talagang agree. Dapat ay talaga, siguraduhin yung safety. So mukhang si Paulo Avellino nga guys, hindi pumayag sa gustong mangyari ni Kim Chu. Syempre nga naman, hindi biro yung gusto niyang gawin. At saka, bakit pa? Meron pa bang gustong patunayan si Kim Chu? Kung tutusin, wala na eh. Wala na. And tingnan nyo naman, kahit may harness po siya nung magpasikat, di ba sila pa rin naman po ang nag-champion. So, isa na ibig sabihin yan, hindi mo kinakailang ilagay sa kapahamakan yung buhay mo para lang makuha yung title na champion, para lang manalo. And tulad nga ng sabi ng mga fans, wala naman ang dapat na patunayan pa si Kim. Kahit hindi niya ibuwis ang kanyang buhay, ay hindi nun mababago na napakagaling niyang sumayaw, magaling siyang actress, and deserve niya ang lahat ng mga nakakamtan niya ngayon. Dahil sa kanya pong sipag, dahil po sa kanyang husay, at sa kanya pong diskarte. So, hindi na kinakailangan pong ibuwis ang kanyang buhay. So, 'di ba? Nanalo naman siya kahit may harness. And thank you so much sa lahat ng mga pumigil kay Kim Chu. Pinatunayan nyo na sobrang mahal nyo si Kim.
Hindi nyo hinayaan na porket si Kimberly yan, susundin nyo na kung anong nais niya. Ang importante ay ang safety. So, yun lang guys ang ating update sa gabi ito. Maraming salamat sa pakikinig and kita-kits po ulit tayo sa susunod nating mga balita. Maraming salamat!